Gaano ba kaganda ang yung isa nagtatrabaho, ang yung isa nagnenegosyo? Sa ngayon, yung kasosyo ko dito sa Manukan, syempre pinaka the best na partner, ang asawa ko. Bakit ngayon yung aking asawa ay nagtatrabaho pa? Dahil dito sa business po kasi, no, kahit anumang business, merong ups and downs. No? So, halimbawa man lang, merong mga darating na problema, meron akong backup, which is, yun yung misis ko. What if magtrabaho na lang kaming dalawa? Totoo lang, wala talagang yumayaman na empleyado. So, isa yon sa layunin namin kung bakit kami may sariling negosyo. Meron na po akong isang anak at yung anak ko ay mahilig sa itlog. Kaya libre yung itlog. Sa paraan din ito, mas secure namin yung future namin. Lalong-lalo na sa future ng anak namin. May plano din po kami, kapag nasa tamang panahon na, mag-early retirement po ang aking misis, no? Para makapagpahinga siya at mag-focus na kami sa mga businesses na mapapatayo namin. Dapat din po kasi na kapag halimbawa yung partner nyo gusto na mag-retire, ay dapat po marami kayong source of income, hindi lang po isa. No? Hindi lang po dalawa, kundi maraming source of income. Para kapag halimbawa, naging failure yung isang business nyo o yung dalawang business nyo, meron pa kayong mga backup na mga businesses. At yung pinaka-importante sa lahat, meron kayong dapat na savings. No? Malaking savings. Dahil halimbawa man lang na failure lahat ng inyong ipon or kung sawa na kayo mag-business dahil tinatamad na kayo, at least meron kayong huhugutin sa ipon nyo, no? Or sa bangko. At saka dapat, yung nagnenegosyo, passion niya yung ginagawa niya. Katulad sa atin, mahilig tayo sa pag-aalaga ng hayop. So, the best para sa akin is yung pag-aalaga ng manok. Kasi, napakabilis po nilang dumami at maraming pwede kang produksyon. Katulad sa itlog, karne, no? Pangkal, mga materyales na manok. Yan, pwede yan, no? Mamahaling manok, may pangkoleksyon na manok, for meat na manok, no? At yung mga poops nila, chicken dung or organic fertilizer. Ngayon, samahan niyo po ako mag-harvest ng aming mga sisiu. Kaka-harvest na ni Papang doon sa aming mga incubators. And yung mga sisiu na yon is dadalhin sa ating isang business, which is yung agrivet. Dito sa Manukan namin, meron kaming pangkarning manok, pang materyales, at syempre, pang koleksyon. Sa materyales natin, meron tayong Rhode Island Reds, hybrids, at meron din Black Australorps. Meron ganyan kami native chickens, which is yung gagamitin for meat production. Meron kami mga giant chickens. Ang giant chickens po, no, it's not for sabing business talaga. Pero pwede siya masabi na investment. Dahil dumadami din po sila at marami nangongolekta nito. So magandang investment din po ito, no? At talagang sobrang bilis dadami ng pera nyo. And every month, tumataas din po yung presyo nito. No? Kasi lumalaki sila. Sa collections namin, meron kaming Indio Gigante na paparating. May mga hybrid ng Indio Gigante at ng aming mga Siamo na Giants. At ito yung ngayon, yung mga sisiu namin. So ito yung dadalhin namin ngayon ni Papang sa aming agrivet. Ang mga sisiu na puproduce ng aming collections, no, ay mahal po. Yan. Ang isang sisiu na to is kapag nasa 1 month, kapag Siamo Giants, is 3,000 pesos yung standard price. Yan. So may mga discount pa naman yan, no? At saka nakadepende sa breeds. May mas mahal pa dyan, no? Lalong-lalo na yung paparating natin ng mga Indio Gigante, which is nasa 7,500 pesos yung isa nun kapag 1 month old. Kapag 2 months naman, 15,000 pesos. Same din dito sa Siamo natin. Siamo Giants natin ay kapag 2 months na, 6,000 pesos na. No? So, lumalaki ng lumalaki every month yung kikitain mo kapag meron kang ganito, no? Pero yung buyer mo nito is mga collectors lang, no? It's not for meat production, pero pwede din po siyang pang-upgrade sa mga native chickens. Nag-invest din po kami sa aming mga incubators. Dito, ito yung mga pang-collections natin, which is nagka-crack na sila, at siguro mamayang gabi or bukas, meron na yung mga sisiu. Dito din kami sa aming mga incubators para sa aming mga free-range chickens, no? Materyales at pang-meat production. Yan. So sa ngayon, halos ubos-ubos yung aming mga production dahil nakaraang linggo, marami po talagang bumili sa amin, no? Talagang malaki din po yung kinita namin, no? Pero savings na naman, no? Para yan sa upcoming na ating papalakihin dito sa ating Manukan.
Nagtatanong magkano ang incubator. Ang incubator po, this is fully automatic incubator, pati yung tubig nito fully automatic na rin. Ito po yung nasa 25,000 pesos yung maliit dito, no? Which is ganito, maliit na yan. Isang hatcher, isang setter is 25,000 pesos. Yan. Pinakamahal ko incubator dito ay ito yung una kong incubator, which is mahal to, no? 40,000 pesos yung isang ganito, 540 egg capacity. Yan. So, ngayon, meron tayong isang dosenang pares dito ng incubator. Actually, yung ating pag-harvest ng sisiyo is every 2 to 3 days. And every 2 to 3 days po, meron po kaming pinapalabas dito na 100 to 200 chicks. Pero sa ngayon, medyo naging lesser na yung production namin. Dahil, sabi ko nga sa inyo, pinakyaw yun halos lahat ng mga breeders natin. Napatira lang ako dito para sa palaging minimaintain natin production. Yan. So, 100 to 200 chicks yung hina-harvest namin dito, no? Every 2 to 3 days. And magkano ba yung isang sisiyo? Ang isang sisiyo po ng aming mga materialis na manok is nasa 100 pesos, no? Pero 5 to 7 days na po yun, fully vaccinated. And syempre, no, sa ngayon, meron kami ditong promo na 10 plus 1. Dati 10 plus 2. Ngayon, 10 plus 1 lang muna. Yan, 10 plus 1. Kapag may bibili ka na 10 manok, may libre isang chicks, no? Every 10 chicks na ma-avail nyo, merong libreng isa. So, 10% yun, no? So, malaking bagay na po yun dahil sa iba, 6% lang po yung pinifree nila. Minsan nga talaga, wala. Din po sa mga breeders namin, no? Ang mga breeders po namin is fully vaccinated, lalong-lalo na sa Coryza, no? So, dumaan po ito sa tamang proseso, B1B1, no? Lasota, plus IB, yan, at syempre Coryza. At yung mga sisiyo namin is may gumburo din po. So, dito sa lugar namin, hindi kami nauubusan ng vaccine. Kasi nga, meron naman kaming agrivet. Meron kaming sariling supply. No? About feeds, meron din po kami sariling supply. No? About din sa feeds, no? Yun yung ginagamit kong, wag na natin ipakita dahil di naman sponsored yan. No? Basta yun yung ginagamit ko. So, di ko na i-mention. Yan. Pero yun yung ginagamit ko talaga. No? So, feeds yan yung ginagamit ko dito, no? 100% feeds. At nasa tamang pakain po itong mga manok namin, no? Para yung makaabil ng aming mga alaga is masasabi nila sulit po talaga. Kapag maganda po kasi yung pinapakain natin sa ating mga alaga, no, high on protein, ay talagang maganda din po yung kinakalabasan ng kanilang mga similya. Yan, no? Mate na naman. Yan. Maganda sila mag-mate, no? Maganda yung napuproduce nilang itlog. And kapag maganda kasi yung napuproduce nilang itlog, no? Maganda yung quality ng shell, ay maganda din po yung pag-develop ng similya doon sa loob ng itlog. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung mga itlog natin may mga pores po yan, pwede po yung pasukan ng bakterya. So kapag ano ba yung protekta ng similya, no? Kapag nasa loob pa siya ng itlog, syempre yung eggshells. Yan. So dito, gumagamit din po ako sa ating mga breeders, no, ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. No, may feed supplement tayo na nilalagay dito sa kanilang pakainan, which is yun po yung King's Vita Plus, yun po yung ginagamit ko. No. Sa sisyo naman natin, Intenso Plus po yung aking gamit para mabilis po silang lumaki. And kapag magaganda yung mga sisyo natin, masisigla, malalaki, no, matatangkad, dahil may CGF yung Intenso Plus, Florida Growth Factor, marami pong maaakit. About naman sa market nito, no, sa ngayon pinaparami pa namin yung magiging breeders namin para dumami din po yung pang-grower namin na alagang manok. And about sa market, no, may sarili tayong market, which is yun yung ipapatayo nating restaurant, no? Kasi doon isi-serve yung ating mga manok. Siyempre meron din po tayong susuplayan, which yung mga partners natin dito, no, matagal na nag-aabang dahil mura yung aming sineserve dito for meat. Yung sineserve po namin for meat, no, wala pong kasaling hen doon or inahin. Kundi, yung siniserve lang po namin is dapat 40 to 60 days, no? At naka-broiler type pa rin yung kanilang setup, pero kumakain sila ng organic. Yan, no? Para masarap yung karne nila at masustansya. Hindi naman siya masasabi na 100% organic, semi-organic lang siya. Pero mas maganda, no? Kasi nga, may lahing native chicken yung aming i-introduce sa mga customers namin, no? And syempre, yung supply, yung feeds, syempre galing sa atin. Restaurant, sa atin din, no? So, wala tayong problema dito sa feeds natin, sa production, at syempre, sa market, no? Yun po yung dapat nating malaman, no?
at saka plano. Yan, kasi marami na rin gumagawa dito, yung iba naunahan pa ako. Yan, kasi yung aking talaga is makapag-produce ng mga magagandang manok. And yung iba naka-avail na, and may mga restaurant na rin sila. So, congrats sa inyong lahat, no? Lalo-lalo sa kaibigan natin yan sa Lanao na pumakyo sa atin. Malaki na yung restaurant niya. Sa Davao, yan, meron din akong isang buyer doon na may mga branch na siya. So, yung branch niya, medyo marami na, sa 50 branch, yung mga stall lang naman yung branch niya. Pero goods na yun, no? And yung Tagalanao, sobrang laki ng kanyang restaurant. So, dito magpapatayo din tayo. Pero sa atin talaga, syempre sa atin galing lahat ng manok na to. Yan. So, yun yung gagawin natin. Kompleto na rin tayo sa gamit. Kurang na lang dito is grower natin and restaurant.